Kayo po ay may mga Biblia, basahin po natin. Dito sa aklat ng Philippians chapter 2, verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong palaging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Number 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Let us bow our heads, mga kapatid. Ama naming Diyos, sa inyo po namin iniaasa, Panginoon, ang inyong pagkilos, na kayo po, O Diyos, ay patuloy nagagawa sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming mga puso at kaisipan at ihanda niyo po ang aming mga kaisipan ngayon, ang aming mga pakinig na amin pong mapakinggan ng buo ang mga salita po ninyo. Dalangin ko po, Diyos, ang tagumpay ay isa sa amin. Muli, O Diyos, sa inyong kamay, akin na po tinatagubirin ang lahat. Sumayin niyo po kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At you may be seated. Ang paksa po na ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang work out your own salvation with fear and trembling. So, wikang Tagalog, may dalawang bagay po ito. Gawin ng iyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. At ang isa, trabahuhin mo ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Ang layunin po ng pag-aaral na ito, mga kapatid, ay tayo po ay mabigyan ng eksaktong linaw sa ating buhay patungkol po sa tinatawag na kaligtasan. Bawat simbahan, bawat denominasyon ay nagsasabi na nasa kanila ang kaligtasan. Miski ang iyong kaibigan ay pwede magsabi, yayain ka. O ang iyong ina, ayain ka, sabihin na doon ang kaligtasan. Ngunit mga kapatid, sa usapang kaligtasan, iniaaral po ng Biblia na trabahuhin ang ating sariling kaligtasan. Bilang individual na mananampalataya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, dapat po nating maintindihan at maunawa na ang kaligtasan po, ikaw po ang siyang responsible dyan, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng iasa ang kaligtasan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po natin pwedeng iasa na tayo'y maliligtas hanggat nakadikit tayo kay pastor, hanggat nakadikit tayo sa mga best friends natin, mga kapatid. Hindi po ganon. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, kung paanong inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa, ngayong ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Tinatrabaho po ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi po yan iniaasa sa simbahan. Na sinasabi, mga kapatid, pag sumimba kayo dito sa amin, nandito ang kaligtasan. At take note, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan ninyo. Ikaw ang responsible sa lahat ng bagay. Kapag sa oras na hindi ka maligtas, ikaw ang responsable sa sarili mo. Bakit po, mga kapatid? Alam mo ang aral ng Panginoon, pero hindi mo sinusunod. Marami sa atin, mga kapatid, nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi po natin sinusunod. Nananatili po tayo sa isang sitwasyon na nagbubulag-bulagan tayo, na hindi po natin naiintindihan na ang buhay na ito, pagkatapos ng buhay na ito, mga kapatid, meron kang haharapin na Diyos. Meron kang sagutin sa Panginoon. Kung hindi natin iingatan ang mga aral ni Kristo, mga kapatid, mauuwi tayo sa wala. Kahit anong simba mo, kahit 10 years ka nang naglilingkod sa Panginoon, hanggat hindi ka nagbabago sa ugali mo, hanggat hindi ka nagbabago sa pamamaraan ng paglilingkod mo, hindi mauuwi sa kaligtasan ang iyong pinaghihirapan. Kaya wag po natin iasa, miski sa akin, miski sa kahit na kanino man, ang kaligtasan mo, responsable ka dyan, sumunod ka sa aral ni Kristo, wag sa tao. Kahit na anong i-offer sa iyo ng tao, mga kapatid, manatili ka sa aral ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, ganito ang isuot mo, ito ang isuot mo. Kapag sinabi ng Panginoon bilang babae, ang iyong buhok ay huwag mong gagalawin, huwag mong puputulan dahil yan ay aral ni Kristo. Huwag kayong pasisilaw, mga kapatid, sa offer ng mundo.
Huwag po kayong pasisilaw. Dahil ang aral po ni Kristo ay dalisay. Higit pa sa ginto. Nasa sayo na yan kung susunod ka o hindi. Lahat po tayo gustong iligtas ni Kristo. Ngunit kung hindi po gigising ang bawat isa sa atin, mga kapatid, sa paglilingkod na nararapat, hindi po mauuwi sa kaligtasan ang lahat ng pinaghihirapan natin. Dapat nyo maintindihan, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoon ay puno ng sakripisyo. Hindi tayo pwede maglingkod sa Panginoon sa paraang gusto lang natin. Kailangan gusto ng Diyos ang ating ginagawa. Hindi ba pwede sa harapan ng Diyos na tatamad-tamad tayo, mga kapatid, sa pagsunod? May concern ng Diyos sa atin at sinasabi, mga kapatid, trabahuin natin ang ating sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Kung mayroon kang banal na takot sa Diyos at kung natatakot ka na kapag mawalay ka sa Panginoon ay mauuwi ka sa impyerno, sumunod ka sa aral ni Kristo. At huwag nating pagpatayan ang ating pagsunod sa estado ng nangangaral sa atin na paulit-ulit kong sinasabi, hindi kailangan na may dadating pang banyaga para mag-aral o para mangaral sa atin tsaka tayo magmumulat ng ating kaisipan. Mali po yun, mga kapatid. Hanggat naiintindihan mo ang lingwahe na sinasabi ko, ang lingwahe ng salita ng Diyos bilang Pilipino, sumunod po tayo sa aral ni Kristo. Amen. Hindi po, mga kapatid, susunod tayo. Kasi pastor na yung nangangaral. Mali po, mga kapatid, sumunod ka, nabasa mo eh. Nakita mo. Kailangan mong sumunod. Huwag kayong pasisilaw, mga kapatid, sa offer ng mundo. May offer ang Diyos. Oo, parang hindi natin matamasa ang offer na ito agad-agad. Pero, mga kapatid, tandaan niyo po, hindi nag-offer ang Diyos na hindi niya gagawin. Amen. Gagawin ng Diyos ano man ang ini-offer niya sa atin. Amen. Pag sinabi niyang bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, mangyayari yun, mga kapatid. Subalit bago mangyari yun, we need to work out our own salvation. Amen. Kailangan po natin, mga kapatid, i-work out ito. Hindi po pwedeng hindi. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi sa mga mananampalataya, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mga kapatid, intindihin nating mabuti ang talata na sinasabi. Ang Diyos po ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa at paggawa. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding pag-ibig sa gawain, matinding pag-ibig sa pag-akay ng mga kaluluwa. Hindi yan dahil sa ginusto mo. Nararamdaman mo na gusto mong gumawa sa gawain ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa sa iyo. Nagkakaroon ka ng pagnanasa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-i-input nun sa iyo at siyang gumagawa nun para sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Juan, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. John chapter 15 verse 5 po yan, mga kapatid. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ako mapansinin niyo, mga kapatid. Nung tayo'y hiwalay sa Panginoong Diyos, wala naman tayong iniisip na gumawa ng katwiran para sa Panginoon. Wala tayong ginagawa para sa ikapupuri ng Panginoon. Ngunit nung tayo po, mga kapatid, ay naligtas at nasa piling ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon po tayo ng pagnanasa, mga kapatid, na gumawa at kumilos. Gumawa, mga kapatid, para sa kalooban ng ating Panginoon at nagagawa mo yan dahil si Kristo o ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, ay nasa sa iyo. Siya ang gumagawa sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin dahil masipag ako mag-akay ng kaluluwa, kaya ako nagkaroon ng maraming mga kaluluwa na naakay sa Panginoon Diyos. Dahil sa galing mo na mangaral, kaya sila nakareceive. Mali, mga kapatid. Anumang bagay ang na-accomplish natin sa ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia na hindi matututulan ni numan, na walang sino mang pwedeng magmalaki, na sinasabi, mga kapatid, ang Diyos po ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya kung anuman po ang ating nagawa, hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Dahil hindi mo yan magagawa kung hindi ka binigyan ng nasa ng Diyos at kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi po tayo pwedeng malumbat.
Hindi po tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng magpataas sa kahit na sino man, mga kapatid, na itong nagawa ko sa Panginoon. Kung hindi ko sinakripisyo ito, walang ganitong mangyayari. Mali, mga kapatid. Nagawa mo yan dahil ang Diyos ang kumilos sa iyo. Ikaw ang ginamit ng Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pag sinabi bang work out your own salvation, wala ka nang pakialam sa iyong kapatid. Ito po ang maling konsepto, mga kapatid, na naiisip natin. Hayaan mo siyang magalit sa akin. Total, sa katapos-tapusan naman, work out your own salvation. Mga kapatid, mali. Mali ang ganung concept. Tama ang sinabi mo, pero mali ang konsepto ng isip mo. Pag sinabing work out your own salvation, hindi po ito pumapaloob lamang sa kakadalo ng gawain. Hindi po ganun. Nakapaloob po ang work out your own salvation. I-work out mo lahat ng iniutos ni Kristo, i-apply mo sa buhay mo, at hayaan mong kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Paano maliligtas ang iyong kapatid kung hindi ka magpapagamit sa Diyos? Kung hindi mo i-work out ang narinig mo na kailangan niyang sumampalataya at mabautismo sa pangalan ni Kristo? Kailangan gamitin ka ng Diyos at kailangan magamit tayo ng Diyos upang maligtas, mga kapatid, ang iba pang hindi nakakakilala kay Kristo. Amen. You are working sa ministry. Nagwo-work ka, mga kapatid, sa Panginoon Diyos. At ang sabi ng Biblia, tayo'y kamanggagawa ni Kristo. Kaya dapat tayo po ay gumagawa. Hindi po tayo tatamad-tamad. Hindi po tayo tutulog-tulog, mga kapatid. Wino-work out natin. Tinutulungan natin ang mga kapatid na mahihina sa pananampalataya. Ngunit, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, sa mga mahihina pa sa pananampalataya at mga baguhan, hindi nyo rin pwedeng iasa sa inyong kapatid ang kabuuan ng inyong kaligtasan. Tinutulungan namin kayo, mga kapatid. Tinutulungan ka ng katabi mo para lumago ka sa pananampalataya. Ngunit ikaw ang responsable, mga kapatid, kung paano mo at kung kailan mo isasagawa ang narinig mo. Amen. At hindi rin po tayo pwedeng manisi. Kaya lang naman ako hindi nakapaglingkod sa Panginoon. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Ang daming mga chismis, ang daming mga ganito. Toxic na masyado, mga kapatid. Wala akong pakialam sa kung anong tawag o lengguwahe na pwede mong ibitaw. Pero hindi mo pwedeng sabihin, kaya hindi ako naglingkod. Dahil toxic na. Dahil in the first place, bago ka isinilang, toxic na ang mundo. Amen. Napaka-toxic ng mundo, mga kapatid. Tapos hindi ka pa maglilingkod sa Diyos. Huwag po natin sayangin, mga kapatid, ang pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Philippians chapter 2, verse 2 hanggang 4. Ang subusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kung mapansin niyo po ang unang talata na yan, gustong mangyari ni Apostol Pablo, mga kapatid, na dapat ay nagkakaisa po ang iglesia ng Diyos. Habang wino-workout natin ang bawat kaligtasan natin, nagkakaisa po tayo, mga kapatid, ng pag-iisip. At ano pa? Mga taglay ng isa ring pag-ibig. Isang pag-ibig dapat ang dumadaloy sa atin, at ito po ay pag-ibig ni Kristo, na magkaisa kayo ng akala at isa lamang pag-iisip. Hindi pwedeng may iba kang iniisip sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng magkakaiba tayo, mga kapatid, ng plano. Iisa po ang plano, mga kapatid, at iisa po ang daan ng kaligtasan. Number 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang ipanalalong mabuti kaysa kanyang sarili. Pakinggan niyo, mga kapatid. Ito po ang nangyayari sa ating panahon. Sige ang paligsahan, mga kapatid, sa kung sino ang magaling. Ang paligsahan, mga kapatid, ay nagtataasan kung sino ang pinakamarami at kung sino ang pinakaunti. Yun ang inahamak, mga kapatid. Ngunit nakalimutan natin lahat. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi. Kung ikaw ay gagawa sa Panginoong Diyos dahil bunga ng pagkakampi-kampi, dahil hindi mo gusto ang ginagawa ng kabilang panig, gagawa ka ng sarili mo at sasabihin mo, total, kanya-kanya ng kaligtasan to. Gawin na lang natin ang para sa Panginoon. You are working, mga kapatid, sa maling paraan.
Mali ang tinatakbo ng iyong paglilingkod. Bakit po? Yung iniisip mo na para sa Panginoon, yung iniisip mo na ito po mga kapatid, ay nakalulugod sa Panginoon, nalimutan mo na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Kaya nga mga kapatid, darating ang panahon, may isang matuwid na Diyos na maghuhukom sa atin lahat. Kung sino po mga kapatid ang nararapat. Hindi lahat ng inaakala nating paglilingkod sa Diyos ay ginagawa natin para sa Diyos. Hindi lahat ng pag-aakay natin ng kaluluwa ay ginagawa natin para sa Panginoon. Baka may ibang motibo ka na. Baka ang inyong iniisip ay hindi na naka-align mga kapatid sa iniisip ng leader mo na ayon sa salita ng Diyos. Bakit kailangan po natin i-work out ang salvation? Because there is spiritual battle. There is spiritual warfare, mga kapatid. Meron pong spiritual na digmaan. Dito pa lang, mga kapatid, meron digmaan. Kung makikinig ka ba sa salita ng Diyos o hindi. Kung ikaw ba, mga kapatid, ay magpapadistract sa ginagawa ng diablo sa iyo, o makikinig ka ng salita ng Diyos. Maglilingkod ka ba o hindi? Natitigilan kang dumalo. Kasi may laban. Hinihila ka ng diablo. Hinihila ka mga kapatid ng iyong laman. Kaya hindi mo maipanalo ang laban. You need to work out your salvation. Kahit na tamad ka ng gumising at dumalo sa gawain ng Diyos dahil ang layo ng simbahan, kailangan mong ipakita, kailangan mong i-work out mga kapatid. Bumangon ka, kahit wala ka pa masahe, maglalakad ka. Bakit po mga kapatid? Dahil ikaw ay gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong maligtas, maglalakad ka. At wala po tayo may dadahilan sa Panginoon. Kasi po ganito po ako eh. Kasi po binabawalan ako ng ganito ko, kaya hindi ako makadalo. Binabawalan po ako, etc., etc., etc. Hindi tumatanggap ang Diyos, mga kapatid, ng mga rason. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Wala tayong mairarason sa oras na haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kasi po, kaya hindi ako naglingkod dahil dito po sa isang kapatid na nakaaway ko po. Hindi po ako naglingkod sa inyo dahil ako po ay natutugso. Hindi po ako makapaglingkod sa inyo dahil nag-away po kami ng aking mga magulang. Lahat ng iyong mga kadahilanan, hindi mo yan pwedeng iharap sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin gumising, mga kapatid. Kailangan natin isipin ng maigi. Ba't ka ba naglingkod? At itong masakit, maglilingkod lang tayo kapag masaya ang gawain. Pag hindi masaya ang gawain, pwede natin iwan. Pwede natin i-abandona. Nakalimutan natin ang mga kaarawan na kung saan pinagpala tayo ng Diyos. Na kung saan mga kapatid, tinulungan, binigyan ka ng himala ng Diyos. At dahil sa mga nangyayari, naapektuhan tayo. Kaya ganito ang nangyayari mga kapatid, hindi tayo aware sa spiritual battle. Hindi dapat ganito ang gawain ng Diyos na parang malamlam. Kung naiintindihan mo, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, gaano man katamad ang paligid mo, you are working to your salvation. Nagpupuri ka sa Panginoon. Kahit dumating at sumapit pa mga panahon na kahit ang isang leader ay tinatamad na, you need to work out. Kailangan mong isigawan para sa Kanya. Kailangan mong itaas ang iyong kamay na para sa Kanya. Kung tinatamad ang iba, huwag kang magpa-apekto. Gawin mo ang para sa Diyos. Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapamahalaan o namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Mga mananampalataya ni Kristo, makinig po kayo. Ang ating pakikidigma ay espiritual. Kung inaaway ka na kung sino mang tao, huwag mong gagantihan. Dahil espiritual po yan, mga kapatid. Kung merong sinasabi sa iyo ang tao, at alam mo namang hindi naman totoo, bakit ka nagre-react at nagagalit? Kung pwede mo namang ipanalangin, ang sabi, huwag niyong susuklian ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kundi, suklian niyo ng mabuti. At kapag kayo'y ginawaan ng masama ng inyong kapwa, mga kapatid, huwag niyong pagka-piestahan, pagka-planuhan, para gantihan.
Tulungkot ako sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa social media, mga kapatid, naka-spaghetti. Sa social media, mga kapatid, ang iik sinusuot. Ano bang Diyos ang pinaglingkuran ninyo, mga kapatid? Ano bang Diyos, mga kapatid, ang sinampalatayanan ninyo? Hindi kayo tinuturuan ng Diyos na ganyan ang isuot ninyo. Isa rin pong kalaban natin, mga kapatid, ang sanlibutan ito. Maraming bagay sa mundong ito ang pwedeng maging dahilan kung bakit napakatamad mong sumamba sa Diyos. Maraming impluwensya ang mundong ito. Maraming resources ang mundong ito, mga kapatid, para bigyan ka ng kadahilanan na huwag dumalo sa gawain ng Diyos. Marami po silang bala para ikaw ay hilain pababa. Subalit kung ikaw ay aware sa labang ito, dapat nilalabanan mo ang katamaran na hindi ka magsimba. Dapat nilalabanan mo, mga kapatid, yung mga tao, mga kapatid, na inihiwalay ka sa aral. Anak ka ng Diyos. Mga kapatid, anak tayo ng ating Panginoon. Dapat tayong nagiging example. Hindi po dapat tayo sumusunod sa gusto ng mundo. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Diyos ang nakakaalam ng ikabubuti natin, mga kapatid. Hindi ng iyong pamilya, hindi yan ang nakakaalam ng ikabubuti mo spiritually, ha? Ang aking tinutukoy. Kahit pa ang kaibigan mo, kahit pa ang pinakamatalik na kaibigan mo, hindi yan, mga kapatid, ang magdadala sa iyo ng kaligtasan. Yung salita ng Diyos na parehas yung pinakikinggan. Kailangan po natin ito sundin, mga kapatid. Huwag tayong umayon sa sanlibutan ito. Kung ang mundo ay nagtitiktok, kung ang mundo, mga kapatid, ay nagtitrending sa mga paiksiyan ng suotan, mga kapatid, hindi po dapat tayo naaakay ng mga ganitong bagay. Magpaka-Kristiyano ka, magpaka-anak ka ng Diyos, mga kapatid. Kung inaakay ka sa paglalasing, huwag kang pumatol. Anak ka ng Diyos. Walang anak ang Diyos, mga kapatid, na lasinggero. Walang anak ang Diyos, mga kapatid, na sugalero, na chismosa. Wala pong anak ang Diyos, mga kapatid, na kung saan hindi po sumusunod sa kanyang kalooban. Sa kabilang dako, mga kapatid, ng espiritual na digmaan, meron pong bukod na nangyayari sa ating buhay. Ano po yun? Ang pagsubok. Magkaiba po ang pagsubok at ang digmaan. May dalawang bagay na nangyayari sa atin habang tayo po ay lumalakad. Habang tayo po ay lumalakad sa katwiran at naglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin matukoy ang dalawang bagay na ito. Kung ang nangyayari po ba ay pagsubok o atake dahil sa digmaan. Corinthians chapter 10 verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Wala pong dumating sa ating pagsubok na hindi po natin kaya. Kapag may pagsubok at nararamdaman mo, may mga pagsubok na nadating sa iyo, yan po ay dumadating para subukin ang iyong paniniwala. Subukin ang iyong pananampalataya. Yan po ang dahilan, ang rason kung bakit inaalaw ng Diyos ang pagsubok at binibigyan niya tayo ng pagsubok para masubok kung hanggang saan tayo kakapit sa kanyang mga aral. Sinusubok tayo sa maraming kapamaraan. Sa pagkakaloob, sa ikapo, sa pagsunod, lahat ng aspeto patungkol sa espiritual na bagay, sinusubok tayo. At ang mga taong nakapasa sa pagsubok, ang siyang pinagpapala ng Diyos. Huwag natin kalilimutan na tapat ang Diyos. Kapag may pagsubok, isipin ninyo, mga kapatid, hindi kayo pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay tapat. Dahil hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na hindi ninyo
kaya. Pag hindi mo nakayanan ang labis na pagsubok sa iyong buhay o yung labis na problema at ikaw ay magpapakamatay, ikaw ay natalo sa laban. Subalit wala akong nakikilalang lingkod ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay na lumalaban sa kanyang spiritual na laban, mga kapatid, na siya po ay nagpakamatay. Wala po akong nalalamang tao na naglilingkod sa Diyos ng tapat na nagpakamatay dahil sa pagsubok. Wala po, mga kapatid. Ano po ba ang goal ng spiritual battle? Kailangang manalo. Ang goal sa digmaan ay maipanalo ang digmaan, mga kapatid. Hindi maitawid ang bawat araw ng digmaan. Hindi. Kailangan nating matapos ang digmaan. Bawat attempt ng dyablo, mga kapatid, na ikaw ay atakihin, kailangan nyo pong ipanalo ang laban. Kung ang digmaan ay kailangan mong maipanalo, ang pagsubok ay dapat mong maipasa. Gaya po ng nangyari kay Abraham, ng kanyang ialay ang kanyang anak base sa kagustuhan ng Panginoon. Ang iyong anak ay ibigay mo. Ang tagal niyang nag-antay na magkaroon siya ng anak, pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng mga anak. At yung kaisa-isa niyang anak, siya po, mga kapatid, ay inutusan ng Diyos na dalhin niya sa isang bundok at ialay niya, mga kapatid, ang kanyang anak. Subalit, hindi nagpatinag si Abraham. Pero dahil sa salitang pananampalataya, pinanghawakan ni Abraham na kahit ang kanyang anak ay kaya niyang ialay sa Panginoon dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Mas matimbang ang pananampalataya ni Abraham to the point na ang kanyang anak ay dinala niya. At nung nasa bundok na sila, inihain na, mga kapatid, ang lugar kung saan, yung altar kung saan susunugin, mga kapatid, ang handog. Ang sabi ng kanyang anak, narito na po, nakahanda na po ang altar. Nasaan na po ang hain? Nasaan ang i-offer? Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. At nung ito, mga kapatid, ay kanya nang kukuwanan ng buhay, narito, mga kapatid, dumating ang isang anghel at pinigilan siya, mga kapatid. Napatunayan ni Abraham na kahit ang pinakamamahal niya sa buhay, hindi masusukat ng kaibigan, hindi masusukat ng trabaho, hindi masusukat, mga kapatid, ng sanlibutan ang pagmamahal niya doon, na yun, mga kapatid, ay kaya niyang ibigay sa Panginoon. Nasubok ang kanyang pananampalataya at siya po ipinagpala ng Diyos. Nagkaroon siya ng maraming anak at ayan nga, nariyan ng Israel dahil sa kanyang testimony na pananampalataya. Gaya yung sinasabi ko sa inyo, the reason why we don't have a testimony of blessing because we don't have a testimony of giving. Hindi naman po kailangan ng Diyos ang pera eh. Hindi po kailangan. Pero ang gawain ay may kailangan. Hindi po matutustusan ang pangangailangan sa gawain kung tayo po ay hindi sumasampalataya. At ang ikapo para sa paglilinaw ay para sa mga taong sumasampalataya. Kaya kung hindi ka sumasampalataya, at yan ay gagawin mo para lamang sa 3 months, dahil gusto mo lang subukan ng Panginoon, mga kapatid, wala pong problema nung sinabi ng Diyos, subukin ninyo ako. Pero hindi niya sinabi, subukin ninyo ako hanggang 1 month, makikita nyo. Mali. Kaya ang tao nahihirapang sumampalataya ng buo doon sa pangako ng Diyos about sa tithes dahil hindi niya makita ang result ng kanyang ginagawa. Bakit po ang mga mandaragat o ang manlalaot ay pabalik-balik doon sa laot? Dahil nakikita nila ang result kung paano sila naglalagay ng lambat, namumuhunan sa lambat. Pag-angat ng kanilang lambat, merong mga huli, pabalik-balik sila. Bakit? Merong testimony na may isda sa dagat. Ngayon, bakit po natin hindi maibigay? Bakit ganun po tayo, mga kapatid? Dahil wala tayong napatunayan. Ito pa mali. Hindi natin natatamasa ang pangako sa ikapo. Dahil iniisip natin, hindi naman nangyayari sa atin. Hindi natin naisip, mga kapatid, tatandaan niyo po. Hindi porket nagbigay ka ng ikapo, ay nariyan agad.
Susubukin ka ng Diyos. Hanggang doon sa pinakasadsad ng buhay mo, kaya mo pa bang ihiwalay ang para sa Diyos o hindi? Pag hindi mo na ipasa ang pinakamaliit na bagay na yan, mga kapatid, pinakamabigat na bagay, mawawala sa'yo. Wala. Hindi ka nagbibigay ng ikapu kasi sagana ka, kapatid. Nagbibigay ka ng ikapu dahil nasubok mo. Nung walang-wala ka, ibinigay mo para sa Kanya. At narito mga kapatid, hindi Kanya pinabayaan. Kaya isa ka sa tumatayo. Nagiging defender ka mga kapatid. Bakit? Nararanasan mo kung paano pinagpapala ng Diyos ang Israel. Nararanasan mo yun sa buhay mo. Isipin nyo na lang kung saan kayo mas magbebenepisyo. Kasi wala akong nakikita na wala kang ibebenepisyo kung hindi mo ibibigay ang para sa Diyos. Ang taong nagbigay ng para sa Diyos ay markado sa Diyos. Hindi ka ba masaya na pinagpapala ang templo ng Diyos? Kaya nag-hold ka. Samantalang kahit maghapon, kaya mong mag-milk tea. Sa gawain ng Diyos, hindi mo kaya magbigay. Kapatid, hindi ko po ito sinasabi mga kapatid dahil pinagmamakaawa ko sa inyo. Sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid dahil kung pagdating lang sa usapang pagpapala, ang Diyos ay nakahanda. Ngunit hindi niya pwedeng balihin ang Kanyang salita na kung anong iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya kung ano ang meron ka ngayon yan ay dahilan kung ano at kung gaano lang kaliit ang pagsampalataya mo sa kung paano ka naghahandog sa Diyos. Nasusubok tayo kahit sa pagbibigay. Nasusubok ang pananampalataya natin. Ibang-iba po ang ating panahon sa panahon noon. Yung babae, 2 lepta na lang, halos hindi na mabili. Tandaan niyo po, hindi po ikapu ang kanyang binigay. Ang buo niyang meron siya. Ibinigay niya. Nakuha niya ang atensyon ng Diyos, ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, napakaganda no? Yung bigla kang ihahalimbawa ng Diyos sa katapatan ng pagbibigay. Kung meron man ituturo, napakasarap na tinuro ka ng Diyos. Napakasarap sa pakiramdam nun. Alam niyo kung bakit? Nung nakita niya, sabi niya sa kanyang mga alagad, hali kayo. Tingnan niyo yun. Kaya sa pagbibigay, dapat natin maintindihan. Dapat nararamdaman mo na may nawawala sa iyo. Kapag nagbibigay ka sa gawain, habang naglalagay ka sa box, mga kapatid, nararamdaman mo na may nawawala sa bulsa mo, na mabigat yun para sa iyo, hindi sa negatibong paraan, kundi nararamdaman mo, dahil ito para sa Panginoon, hindi yung pagdumukot ka lang ng 2 piso 5, hindi po sa pagmamaliit kung magkano kayo nagbibigay. Ang pinag-uusapan po natin dito, kung gaano po tayo naging tapat sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. May mga tao kasi na parang pag nagbigay lang ng ganito, yung parang walang bigat, parang walang may nawala. Limpak-limpak pera mo, 20,000, nagbigay ka ng 20, hindi ko sinasabing masama. Pero alam niyo yun, nagbigay ka, pero parang hindi mo naramdaman na may nawala sa'yo. Kasi wala namang bigat sa'yo. Sa pagbibigay sa gawain sa ating Panginoon, mga kapatid, baguhin natin ang sistema. Bago pa lang kayo pumasok sa gawain, dapat nakahiwalay na. Nakahiwalay na dapat ang para sa Diyos. Hindi yung dito nyo palang iisipin. At dito palang kayo magpapabarya. Hindi po matuwid sa harapan ng Diyos na para bagang binibigay lang natin sa Diyos ay yung kung ano lang meron. Pinaghahandaan po ang ikapu. Gaano katagal po ba tayo sinusubok? Kung kanina, tayo po mga kapatid ay mayroong tinatawag na spiritual na digmaan. Hanggang kailan po ba matatapos ang spiritual na digmaan? Hanggat mayroong digmaan. Hanggat mayroong kalaban. At hanggat buhay ka, hindi natatapos ang digmaan, mga kapatid. Hanggat hindi po nararapture ang church, hindi natatapos ang digmaan, mga kapatid. Nariyan pa rin ang tukso. Nariyan pa rin, mga kapatid, ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa harapan ng ating Panginoon. At kailangan mong magpakatatak, mga kapatid, na makatagal ka sa pagsubok na ito ng mga digmaan na nasa ating harapan. Kailangan po natin lumaban. Huwag po natin i-give up. Matatapos ng ang digmaan kapag dumating na ang Diyos. Matatalo ka lamang sa digmaan kapag tumigil ka ng lumaban. Kapag sumuko ka na, tapos na po ang digmaan. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon.
Ang pagsubok ay maikling panahon lamang. Yung maiksing panahon mo na pinagtiis at naipasa ang pagsubok, mga kapatid, ay mahabang panahon mong pakikinabangan hanggang doon sa iyong salinlahi. Yung maiksing panahon mo na naglingkod ka sa Diyos at nagkaroon ka ng pamilya at itinuro mo sa iyong mga anak na dapat nilang kilalanin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kahit patay ka na, ang salinlahi mo ay magpapatuloy na sila po'y kumikilala sa ating Panginoon. Kailangan po nating matukoy kung ano ang pagsubok at kung ano ang gera. Hindi lahat ng naririnig nating tama sa kapamananampalataya natin ay galing sa Diyos. Alam mo, kasi sa naghihirap ang kalooban mo, lumipat ka na lang ng simbahan. Ang ganda ng intensyon, di ba? Pero yung lilipatan mong simbahan, kamusta ang aral? Minsan, yung naririnig natin, akala nating tama sa mga malalapit sa atin. Bago ka umuo, pag-aralan mo kung nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, magmahalan tayo. Sa anumang paraan at kung saan hanggang kailan kailangan natin magmahalan, mga kapatid. Kahit dumating po ang panahon na kung saan hindi ka mahal-mahal ang isang sitwasyon, kailangan mong manatili doon, mga kapatid. Hindi mo pwedeng iwan, mga kapatid, ang kapatid mo sa pananampalataya. Lalo na kung pinagbuklod tayo, mga kapatid, ng dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo ang dumadaloy sa iyo nung ikaw ay binautismuhan. Gayon din sa akin. Ngayon, hihiwalay tayo, magkakahiwa-hiwalay tayo dahil hindi mo lang magustuhan. Hindi nasusubok, mga kapatid. Hindi napatunayan ang ating pag-ibig. Yung pag-ibig natin sa Diyos, nasusubok din yan kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Kaya tatandaan niyo po, mga kapatid, kung paano niyo tinatrato ang inyong kapatid sa pananampalataya, hindi ako magtataka ganyan ka sa Diyos. Dahil yung mga bagay na mahal ng Panginoon, dapat mahal mo. At gusto ko ipaalala sa inyo, mga kapatid, sa lahat ng may pandinig, makinig kayo. Alam nyo na ang aral. Alam nyo na ang aral, mga kapatid, na bilang babae, hindi dapat nagsusuot ng mga maiksi. Na bilang lalaki, hindi dapat tayo nagsusuot ng mga hindi pang-Kristiyanong kasuotan. Alam nyo na ang aral na dapat tayo ay magsisi at mabautismo sa pangalan ni Kristo. Alam nyo na ang aral, mga kapatid, na kapag tayo ay humiwalay sa Panginoon, tayo po ay puputulin at tayo po itatapon sa apoy, parurusahan tayo kung ihiwalay tayo kay Kristo, mga kapatid. Alam nyo na po ang aral. At gusto ko pong uulitin sa inyo ang salitang ito. Alam nyo na ang aral at malalaki na kayo. Ano man ang magiging desisyon ninyo pagkatapos ng paglilingkod nyong ito, kayong mananagot sa Panginoon. Hindi na po kami. Hindi na po ang mga leaders ninyo dahil nagpabaya kayo. Dahil hinayaan ninyo, mga kapatid, na kayo'y maakay ng mundong ito. Hindi nyo dapat hinayaan yan, mga kapatid. Hanggang kailan ka maglilingkod kapag okay sa simbahan? Pag hindi na, hindi na. Hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Pag okay kayo ng relasyon ninyo ng inyong kapatiran, pagka nagkagalit kayo, wala na, ayaw na. Hanggang kailan kayo maglilingkod? Hanggat kaya mo magpasakop sa leader mo, kapag hindi na, labas ka na. Hindi ganito ang disenyo ng Diyos sa atin. Nakakalungkot na kung sino pa ang mga naniniwala na may isang Diyos na kailangan mabautismo sa pangalan ni Kristo, sila pa ang mga hati-hati. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Kung ang paglilingkod nyo sa Diyos ay may gusto lang kayong patunayan, hindi yan ang aral ng Diyos sa atin. Ang pressure, ang pagsubok, dala ng pressure, mga kapatid. Ang pagsubok, dala ng hindi magandang pangyayari. Ang pagsubok din sa iglesia, mga kapatid. Ang pagsubok mo sa iyong pamilya, sa personal mong buhay, mga kapatid, ay nangyayari. Dinadanas mo ang bagay na yan, mga kapatid. Sinusubok ang iyong pananampalataya upang lumabas ang tunay na kadalisayan kung ikaw ay mananatiling tapat sa iyong pinaniniwalaan. Maging malinaw sa atin. Let us work out our salvation. I-work out natin. Kahit na mahirap po ang buhay, kahit na puno ka na ng pagsubok, kahit na parang wala kang pamasahe papunta sa simbahan, o kahit pa sobrang layo, mga kapatid, ng iyong bahay sa simbahan,
Kung wala kang pamasahe, kung ikaw ay tunay na nagmamahal kay Kristo, kahit maglakad, titiisin mo para sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil gusto mo siyang paglingkuran, dahil gusto mong maligtas, ipinapakita mo ang sakripisyo mo na kahit wala ka ng resources, may paa ka, may lakas ka na ibinibigay ng Diyos, humahakbang ka, pinaglalaban mo pananampalataya na tinanggap mo. Lumaban tayo mga kapatid. Labanan po natin. Labanan natin ang diablo. At sa oras na ito, pupunuin natin ng pagsamba ang lugar na ito. Punuin natin mga kapatid ang pagsamba ang lugar na ito. Hayaan po natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ay muli po nating maranasan. Muli po natin mga kapatid maramdaman ang kabutihan ng Diyos sa atin. Work out your salvation mga kapatid. Hindi ko po kayo maililigtas. Tanging ang kaya ko lang gawin, ituro sa inyo mga bagay na dapat ninyong matutunan at dapat ninyong sundin. Kaya sana po mga kapatid, kahit sobrang hirap mga kapatid sumunod, sumunod kayo. Sa panahong sobrang hirap sumunod mga kapatid, piliin nyo pa rin sumunod. Sa panahong tuksong-tukso ka na gusto mong bumalik sa mundo, pilitin mong lumaban mga kapatid. Kung nahihila ka na ng mundo, may natitira ka pang paraan mga kapatid. May tuhod ka pa. Lumuhod ka kung bigat na bigat ka. Kung feeling mo hindi mo na kaya at gusto mo nang bumalik sa sanlibutan, ipakita mo pananampalataya mo sa Diyos. Lumuhod ka sa Panginoon. Humingi ka ng lakas. Humingi ka ng kalakasan. I challenge you mga kapatid. I challenge you. Kung matututunan lamang po sana natin ng pananampalatayang ating tinanggap ay ating pangahawakan, hindi po tayo kailanman tatalikod sa ating Panginoon.